Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Dahil nga wala tayong project ay nag-apply ako bilang isang helper. At pinagluto nga tayo ng aking misis ng isang napakasarap na pananghalian. At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay nag-apply nga pala ako bilang isang helper. Dahil nga sa kawalan ng kita ay nag-apply tayo kahit anong trabaho. Ganito talaga kapag pamilyado ka na. At kahit anong trabaho ay papasukin mo basta't may pangkain lang kayo. At hindi rin tayo namimili ng trabaho basta't marangal ito. Mas masarap pa rin kumain ng mga pagkain na iyong pinagpawisan kesa idinaan mo sa panlalamang. At kahit nga mahirap ang buhay natin ngayon ay umaasa tayo at nagdadasal na sana pagdating ng araw ay makaangat-angat din tayo sa buhay. Nangarap na sana hindi nadanasin ng aming mga anak ang kahirapang dinadanas namin ngayon. Pero kahit ganon ay masaya pa rin tayo sapagkat buong ating pamilya at malakas ang ating mga katawan. At sa part niyang ito mga idol ay nakapaghukay na tayo ng paglalagyan ng ating gagawing poste. Kakaiba ang poste na ito sapagkat ito'y walang parilya. Sa palagay niyo po ba mga idol, magiging matibay ang pundasyon ng bahay na ito? Marahil ang ilan sa inyo ay magtataka kung bakit ganito ang disenyo ng aming mga poste. Dito kasi sa lugar namin kahit walang parilya ay nagiging matibay ang mga bahay sapagkat mabato ang aming area. At mula noon hanggang sa ngayon ay hindi naglalagay ng parilya ang mga construction worker dito. Sa ibang lugar ay naglalagay nito para gawing pampatibay. Pero dito sa amin ay hindi na sapagkat mabato at matibay ang lupa dito. Sa part niyang ito mga idol ay nag-prepare na tayo ng halo para makapagbuhos sa ating gagawing poste. Sa paghahalungan ng simento at buhangin ay kabisado na natin dahil ito. Mula pagkabata ay danas na natin ang pagiging isang helper. Bago nga tayo naging electrician ay sa ganitong trabaho tayo nahasa. At dahil nga sa ganitong trabaho ay natuto tayo ng iba't ibang klaseng skill. Mahalagang matutunan natin ang iba't ibang klaseng skill sapagkat magagamit natin ito kahit saan mang lugar tayo makapunta. Sa part niyang ito mga idol ay nilagyan na natin ng tubig ang ating hinahalo. At pagkatapos nito ay nag-start na tayo ng ating pagbubuhos. At nang matapos nga nating buhusan ang ating pundasyon ay hinalo natin ito gamit ang kutsara. At ang posting ito ang magiging pundasyon ng aming gagawing bahay. Nang matapos nga kaming buhusan ng isang posting ito ay nagmerienda muna kami. At sobrang natakam nga tayo sapagkat napakasarap ng ating pangmerienda. Sa bagoong at saging na saba ay talaga namang anong ginhawa. At hindi natin maipagpapalit ang lasa ng pagkain ito kahit pa sa tinapay. Kaming mga mahihirap ay masaya na sa ganitong pagkain. Dahil ang pagkain ito ay sobrang nakakalakas ng katawan. At ito ay sobrang natural at walang halong kimikal. Habang nagtatrabaho nga tayo ay naghahanda naman ang aking misis para sa aming pananghalian. Meron pala siyang nabiling tulingan at lagidlid sa Karatig Barangay. Ito ang aming iuulam para sa aming pananghalian. Isinalang na nga niya ang lagidlid at pagkatapos ay naghimay-himay ng talbos ng malunggay. Hinanda na rin ang mga panamya para sa kanyang iluluto. Hinayat na rin ang sibuyas at kamatis para sa ating sasabawan. After ngang magayat ang lahat ng panamya ay inilagay na ito sa kumukulong tubig. Sa itsura pa lang ng ating sinasabawan ay talaga namang nakakatakam na. Nang malapit na ngang maluto ang isda ay inilagay na rin ang dahon ng malunggay. Pinapahuli talaga namin ito sapagkat napakadali naman niyang maluto. At nang mag-lunch break na nga kami ay tinawag na ako ng aking misis para makakain na. At sa part niyang ito ay tuwang-tuwa na naman tayo sapagkat napakasarap na naman ang ating ulam. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. After nga ng lunch break ay bumalik na tayo sa trabaho at binuhusan na ang isa pang poste. Habang nagbubuhos nga tayo ay nagpe-prepare naman si Pinsan Gilbert ng kanyang mga gawain. Hinahanda niya na ang I-beam para gawing haligi. At nang matapos nga kami sa pagbubuhos ay humanap ulit tayo ng isa pang trabaho. At nagasintada nga tayo ng hollow blocks para ipakita sa kanila na kahit papaano ay nakakaintindi tayo sa ganitong gawain. Dahil nga dito ay
mapapalaki-laki ng konti ang ating mga accomplishment. At ang payo lang natin sa mga bagong helper ngayon ay wag puro pala ang inyong hahawakan. Mahalagang mag-aral tayo ng mga skills para magamit natin ito balang araw. After nga nating mag-pile ng hollow blocks ay binalikan natin ng isang poste at para mabuhusan na. At gaya nga ng mga nauna ay wala pa rin siyang parilya. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!